Hindi ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Lumaki akong praktikal at hindi madaling matakot. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabi na nagpabago sa pananaw ko tungkol sa mga mundo ng mga hindi nakikita. Nangyari ito noong inimbitahan kami ng kaibigan kong si Victor. Saan niya ay isang kasayahan sa kanilang lumang bahay sa isang liblib na baryo sa Quezon. Matagal na niya kaming kinukulit na pumunta. Kaya nang sa wakas ay magkasundo kami ng tropa, nagpa siya kaming sumama. Madilim at tahimik ang lugar. Ang bahay nila ay isang lumang bahay na bato. May malalaking bintana at lumang kahoy na pinto. Sa labas, may nakahandang mahabang lamesa na puno ng pagkain. May litson, kaldereta, at kung ano-ano pang masasarap na putahe. Grabe, parang piyesta, sabi ng isa kong kaibigan. Ngumiti si Victor. Siyempre, espesyal na gabi to. Habang kumakain kami, napansin kong kakaiba ang mga taong nasa paligid. Tahimik sila, hindi gaanong kumikibo. Pero parang nakikinig sa bawat galaw namin. Isa-isa kong sinipat ang mga mukha nila. Maputla, matalim ang mga mata, at parang hindi kumukurap. Maya-maya, napansin kong biglang tumahimik ang lahat. Nang lingunin ko ang tropa, nakita kong isa-isa na silang napapapikit. Waring inaantok. Pre, anong nangyayari? Tinapik ko ang katabi ko, pero hindi na siya gumalaw. Tiningnan ko si Victor, nakangiti siya. Pero hindi natural ang kanyang ngiti. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa liwanag ng kandila, napansin kong may kakaiba sa kanyang anino. Hindi ito sumusunod sa normal niyang galaw. Dahan-dahan akong umatras, pero biglang bumukas ang pinto ng bahay. At mula roon, lumabas ang isang matandang lalaki na payat at nakasuot ng lumang barong. Nangutla ako nang makita ko ang kanyang mga mata. Walang puti, puro itim lang. Tama na ang handaan, malamig niyang sinabi. Biglang lumamig ang paligid at pakiramdam ko'y parang bumigat sa aking katawan. Nahirapan akong huminga. Nagpumiglas ako at pilit na tumakbo palabas. Pero parang humahabol sa akin ang anino ni Victor. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas, pero ang huli kong naalala ay isang sigaw ng isang babae mula sa loob ng bahay. Nang lingunin ko, nakita kong bumagsak ang mga ilaw at unti-unting naglahaw ang buong bahay kasama ang mga taong naroon. Kinaumagahan, dinala ko ang ilang kaibigan ko pabalik sa lugar. Pero wala kaming nadatnan. Walang bahay, walang bakas ng handaan. At si Victor, matagal na rong patay. Ayon sa matatanda sa baryo, may isang pamilya roon noon na bigla na lang naglaho matapos magkaroon ng isang misteryosong handaan. Sabi nila, tuwing sasapit ang anibersaryo ng gabing iyon, bumabalik sila. Nagaan ng mga bagong bisita, at kung hindi ka mag-iingat, baka hindi ka na rin makauwi. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga videos at palaging updated ka sa ating channel.